to pay. So ngayon, ang tanong is, Jen, kailan ko makukuha ang komisyon ko? Aantayin ko ba ang 15 years to pay bago ko makuha ang komisyon ko? No, 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 no. Hindi. Kapag ang kliyente mo, in-spot ang down payment, spot commission ka din. Yes, spot commission ka din. Kung ang kliyente mo, babayaran niya ng 12 months to pay yung 500,000 kasi hindi niya kayang bayaran ng 500,000 ng one time, pwede niyang bayaran ng 12 months, then monthly, makakatanggap ka ng komisyon. Monthly, sa loob ng 12 months, kasi dun siya magpapayag eh. So it means, once na nabayaran pala ng kliyente mo, ang total na yan, fully paid na rin sa'yo ang kliyente, wala ka nang aabangan pang komisyon dito. Ganun siya. Nagbabayad ba ang kliyente mo, nakubra mo na lahat ng komisyon mo. Maganda ba o magandang maganda? Sige nga, pakisabi nga sa akin kung nagagandahan kayo sa akin. Ay, hindi pala, dito. Kung nagagandahan kayo dito sa ating pinag-uusapan, maganda? O magandang maganda? Ganda, di ba? Sabi ko sa inyo eh. O, ito pa. Ano ang basihan ng komisyon? Saan i-base ang komisyon, Miss Jen? Gusto kong malaman. Oo, alam kong gusto niyong malaman saan i-base ang komisyon. Huwag kayong mag-alala, hindi po dito i-base ang komisyon. Hindi po, kasi di ba ito ang komisyon mo, 2%. Hindi siya 2% ng 500,000. 2% siya ng total na presyo. It means 100,000 ang iyong kinikita sa amount na 5 million na makukuha mo sa loob ng isang taon. Kung 12 months to pay, kung one-time shot, 100,000 papasok sa bank account mo. Libre na ang ATM mo. Wala ka nang babayaran. Aba naman, binigyan ka pa namin ng libreng ATM. Ikaw na talaga. Grabe. Oh, nagka-bank account ka pa sa Pilipinas. Di wow. Maganda ba o magandang maganda? Magiging part ka pa ng aming community. May chance ka pang makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral. Grabe talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin to. Miss Jen, paano ko ngayon sisimulan? Gusto kong simulan yan. Ang una mong gagawin, invite your friends. Imbitahan mo ang una mong 5 kaibigan. Ilan? 5. Ilan ang follower mo sa Facebook? Ilan ang follower mo sa Instagram? Sa TikTok? Baka libo-libo yan. Hindi ko kailangan ng ganyang karami. 5 lang. Baka kaakyat ka na dun sa third level. Gusto mong patunayan ko sa'yo? Nag-invite ka ng 5. Ngayon, yung 5 na yan, it's either they buy or they sell. Ano daw? It's either they buy or they sell. Dalawang klase ng OFW ang hahanapin mo. OFW na gustong bumili ng investment o ng property. At pangalawang OFW na gustong kumita kasi kulang ang sweldo nila. Kapag may OFW kang gustong bumili, it means may kukomisyonin ka. Paano naman yung OFW na walang pambili pero gusto nilang gawin ang business? Unang benta ng OFW na yan. Kung hindi sila bibili, it means sila ay magre-refer din. Unang benta nila ay mapupunta sa iyo. Kasi meron tayong tinatawag na first say policy. So walang kawalayan. Sa iyo pa rin ang punta niya. Maganda? Ngayon, example, worth 2 million ang property. 5 na kaibigan mo, tinuruan natin, it's either they buy or sell, na worth 2 million, it means total of 10 million. Tama ba? So it means, check ka na dito. Qualified ka na for promotion ng pagiging SPR. Tama ba? Ang maganda pa niyan, may 2% kang kita dito. Tama? Kaya meron kang 200,000 pesos na income. Pwede na? Ang maganda pa niyan, promoted ka na po sa pagiging SPR. Na-promote ka na. Okay? Dahil na-promote ka na sa pagiging SPR, hindi ka na 2.5%. Ay, hindi ka na 2%. 2.5% ka na. Nadagdagan ka na ng 0.5. Plus, bibigyan pa kita ng bonus na 0.5%. Ano yung 0.5%? Yung 0.5%,
lahat ng mga kaibigan mo na in-invite nung ikaw ay property referrer pa lang, lahat sila, ito yun, tapos dinagdagan mo pa, lahat sila tuturuan natin makaakyat din sa SPR, sa posisyon mo. At lahat ng benta ng mga PR mo, kasi nakaakyat ka na, lahat ng mga benta ng PR mo, kukubra ka ng 0.5% sa kanila. Grabe. Magkano ang 0.5 ng 5 million? Diba? Magkano ang 0.5 ng 5 million? 25,000. Talaga, wow na wow. Nagtrabaho ka ba? Baka nga naka-duty ka, baka nga tulog ka pa, kumikita ka ng 25,000 ang hindi mo alam. Ngayon, ay PR ka, turuan mo makaakyat sa pagiging SPR para ikaw naman i-push ka nila maging BPA. Ganun naman yan, tulakan pataas. So, ngayon, sasabihin mo sa mga PR mo, gawin nyo rin yung ginawa ko. Pag-inviting kayo ng mga kakilala ninyo, 5 lang din. Oo, kasi it's either they buy or sell. Ulitin nyo lang yung litanya ko. Tapos, sila naman, sasabihin mo kailangan nyo magbenta ng 10 million. Pag nakabenta kayong 10 million, promoted kayo sa SPR. A-attend sila ng mga training ko. A-attend sila ng mga programa natin. Hanggang makapag-invite sila ng tao at makabenta sila ng tagti 10 million. Tama ba? Dahil nakabenta sila ng tagti 10 million, ang total na group sales mo ay 50 million. Anong good news ko sa'yo? Ang good news ko sa'yo, aakyat ka na sa susunod na level. Kasi ang requirement sa BPA ay 50 million group sales. Benta ng buong grupo mo, na-check ka na kaagad kasi nakuha mo siya. Nagbenta kasi yung 5 na yan ng tagti 10 million kasi gusto nilang umakyat sa SPR. Dahil silang lahat ay aakyat sa SPR, ikaw naman ay aakyat sa Business Partner Associate. Plus, kumita ka pa dito ng 0.5% na override. Kaya meron kang plus 250,000 pesos. So just imagine kung ipa-plus mo tong 200 at 250, kumita ka ng 450,000, na-promote ka pa sa pagiging business partner associate. Panalo, panalong panalo. Panalo, panalo. So alam niyo na kung bakit kami kumikita ng malaki dito. Pakikitaan ko kayo ng sample, ha? Hindi po ako nagjo-joke sa inyo. Pakikitaan ko kayo ng sample na income ko mismo. Yes. Pakikita ko yan sa inyo. Ganyan kayo kumahal. Diba? At dahil ikaw ay business partner associate na, ibig sabihin, 3